Disclaimer, babala, ang kwentong ito ay hango sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na maaaring may halong katotohanan at kathang-isip. Layunin ng istoryang ito ay magbigay ng libangan, kilig, takot, at pagninilay sa mga mambabasa. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na pangalan, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Ang mga elemento gaya ng aswang, mahika, at kababalaghan ay bahagi ng mayamang kultura ng panitikang Pilipino. Huwag gamitin ang kwentong ito para maghusga o mambansag sa mga taong iba ang paniniwala o anyo. Mag-ingat sa pagbabasa lalo na sa dilim. Sa isang liblib na barangay na matatagpuan sa paanan ng bundok ng Mariveles, naninirahan ang isang mag-asawang simpleng magsasaka. Sina Mang Teban at Aling Iska, kilala sa kanilang kabaitan at pagiging masipag. Halos 30 taon na silang nagsasaka, nagtatanim ng kamote, mais, at saging. Ngunit sa kabila ng masaganang ani at maayos na buhay, may isang malalim na lungkot ang bumabalot sa kanilang puso, wala silang anak. Marami na silang sinubukang paraan, nagpatingin sa albularyo, sumama sa prosesyon, at nanalangin sa mga patron ng simbahan. Ngunit tila ba tinadhanang hindi mabiyayaan ng supling ang kanilang pagsasama. Madalas, sa gabi, maririnig si Aling Iska na humihikbi sa tabi ng altar habang hawak ang lumang manika, alaala ng matagal na nilang pangarap na maging magulang. Isang gabi ng bagyo, isang gabi ng Nobyembre, isang malakas na bagyo ang bumayo sa kanilang bayan. Dumagundong ang kulog at ang hangin ay tila may dalang mga bulong na hindi mo maintindihan. Dahil nasa paanan sila ng bundok, sanay na sila sa ulan at baha. Ngunit gabing iyon ay iba, parang may mabigat na presensyang bumalot sa kanilang paligid. Habang pinupunasan ni Mang Teban ang tumutulo sa bubong, narinig ni Aling Iska ang mahina at putol-putol na iyak ng isang sanggol. Akala niya ay guni-guni lamang, ngunit nang marinig ito muli, agad siyang napatayo. Nagkatinginan silang mag-asawa, tila may parehong pakiramdam. Kinuha ni Teban ang lampara, at kahit ulan ay hindi humupa, lumabas sila ng kubo. Sa ilalim ng punong balete, ang punong tinatakutan ng lahat sa kanilang lugar, may isang banig na nakalatag. Doon, nakabalot sa basang kumot, ay isang sanggol na lalaki. Ang kanyang balat ay maputlang-maputla, parang walang dugo. Ang mga matay may pulang guhit at malamig ang kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong awa ang bumalot sa mag-asawa. Ang desisyon, Iska, baka anak to ng kung sino-sinong nilalang bulong ni Teban. Hindi natin siya pwedeng iwan dito, Teban. Isipin mo, sanggol to. Nilalang man o hindi, wala siyang kasalanan, sagot ni Iska habang kinukupkop ang sanggol. At doon nagsimula ang lahat. Pinangalanan nila ang bata ng Lando, hango sa salitang tikalangitan, sapagkat dumating ito sa oras na hindi nila inaasahan. Nagsimulang mamuhay ang tatlo na parang isang tunay na pamilya. Mga unang linggo ni Lando, sa unang linggo, tila normal lang si Lando. Malakas uminom ng gatas, tahimik, at laging nakatitig sa mga bubong, sa kisami, sa mga ilaw. Ngunit napansin nilang tuwing gabi, lalong-lalo na tuwing kabilugan ng buwan, umiiyak si Lando ng sobrang lakas. Hindi siya mapatahan kahit anong gawin. Minsan pa nga, nakita ni Iska na may maliit na hiwa sa kanyang palad, tila ba kusang lumitaw. Kinabukasan, ito ay bigla ring nawala. Iska, may kakaiba sa batang yan, bulong ni Teban. Pero sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, pinili pa rin nilang ituloy ang pagpapalaki sa bata. Reaksyon ng mga kapitbahay, hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang kakaibang presensya sa bahay ng mag-asawa. May mga alagang manok na nawawala. May mga asong natagpo ang patay at wala ng laman loob. Sabi nila, baka raw hayop lang o ahas mula sa gubat. Ngunit isang matandang babae, si Lolang Bakit, ang nagsabi ng tahasan, may halimaw na pumasok sa baryong ito. Galing yan sa balete. May dala kayong sumpa. Hindi naniwala ang karamihan, ngunit nagsimula na ang bulong-bulungan. Unti-unting nilalayuan ang mag-asawa, at tanging si Lando lamang ang walang kamuwang-muwang sa gulong nag-umpisa. Katapusan ng unang bahagi sa mga mata ng mag-asawang taga-bukid, si Lando ay isang himala. Ngunit sa mata ng ibang tao, siya ay isang panganib. Sa murang edad pa lamang, dala na niya ang misteryo ng kanyang pinagmulan. At sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang presensya ay lalong bumabalot sa baryo ng takot at tanong. Ngunit ang tanong, sino nga ba ang totoong dapat katakutan? Lumipas ang mga taon. Lumaki si Lando bilang isang batang payat, tahimik, at malalim kung tumingin. Hindi siya tulad ng ibang bata sa baryo, hindi siya mahilig makipaglaro, hindi rin siya palabiro.
Kahit na may simpleng buhay ang kanilang pamilya, sapat naman ang pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Mang Teban at Aling Iska. Ngunit sa kabila ng tila payapang buhay, may mga kakaibang bagay na unti-unting napapansin sa bata, mga bagay na hindi maipaliwanag, at minsan ay kinikilabutan na lamang ang kanyang mga magulang. Laging gutom, pero pili sa pagkain isang gabi, habang nagtatanghalian sila ng tinolang manok, napansin ni Mang Teban na tinitigan lang ni Lando ang karne. Pinulbos niya ang luya at hiniwa ang papaya, pero ni minsan ay hindi tumikim ang bata. Humigop lang siya ng sabaw at tinapay. Anak, tikman mo to, luto ni inay, paborito ko to, sabi ni Teban. Ngunit umiling lang si Lando. Ayoko po. Hindi ko po gusto ang lasa. Akala nila'y normal lang ito. Hanggang sa mapansin nilang tanging atay, dugo, at hilaw na lamang loob lang ang kinakain ni Lando, at iyon ay patago. Minsan, nawawala ang mga karne sa lababo, kahit hindi pa ito niluluto. Isang gabi, nahuli siya ni Iska na kinakain ang hilaw na atay ng baboy habang nakaluhod sa ilalim ng mesa. Mapula ang labi nito at parang wala sa sarili. Sa halip na pagalitan, natigilan si Iska at tahimik na umiwas. Natakot siya. Takot sa araw habang ang ibang bata ay naglalaro sa ilalim ng araw, si Lando ay laging nasa loob ng bahay, kadalasang nakasilong sa ilalim ng mesa, o kaya ay nasa anino ng kubo. Mama, masakit po sa mata pag maliwanag, laging reklamo niya. Tila may allergy siya sa sikat ng araw. Tuwing tanghali, makikita siyang nanginginig at pinapawisan ng malamig kahit hindi naman mainit. Tuwing gabi lang siya nabubuhayan, masayahin, madaldal, at minsan ay tila sobrang talas ng pakiramdam. Panaginip o bangungot? Isang gabi, nagising si Mang Teban sa tunog ng kaluskos. Akala niya'y daga lamang. Ngunit pagtingin niya sa labas ng silong, may aninong dumaan sa kisam, maliit, mabilis, at may kumakaluskos na kuko. Agad niyang tinignan si Lando. Wala ito sa banig. Nakita niya ang bata sa likod ng bahay, nakaupo sa lupa, at nakatitig sa buwan. Nakalabas ang kanyang maliliit na puting ngipin. At sa paligid niya, may mga patay na sisiw, wala ng dugo. Lando, mahina niyang tawag. Napalingon ang bata, pero hindi siya natakot. Ngumiti lang ito at sabing, ang ganda po ng buwan, Papa, hindi na nakatulog si Teban ng gabing iyon. Kakaibang lakas sa murang edad na 7, kaya na ni Lando buhatin ang sako ng bigas mag-isa. Kaya niyang buhatin ang mahabang kahoy na karaniwang 2 o 3 tao ang kinakailangan. Tuwing may masunog na punong kahoy sa palayan, siya mismo ang pumupunta at bitbit ito pauwi. Batang yan, may lakas ng 5 lalaki, sabi ng isang kapitbahay. Ngunit may kakaibang tono sa tuwing sinasabi ito, halong paghanga at takot. Dahil may ilang pagkakataon na ang bata ay parang hindi nasasaktan. Isang beses, nadulas si Lando sa bangin habang naglalaro. Gumulong ito pababa at bumagsak sa malaking bato. Ngunit pagtakbo ng mga tao roon, nakaupo na siya at humahalakhak lang. Walang sugat, walang pasa, parang walang nangyari. Mga insidente sa baryo dito na nagsimula ang mga usap-usapan. May mga alagang manok na nawawala. Mga kambing na natagpo ang patay, tusok-tusok ang lieg at walang laman ang tiyan. May mga bata ring nagsasabing may nakikitang anino tuwing hating gabi na tumatakbo sa palayan, mabilis, madulas, at mapula ang mata. Si Lolang Bakit, ang pinakamatandang tagapayo ng baryo, ay lumapit kina Mang Teban. Hindi normal ang batang yan. Galing yan sa balete. Nakita ko ang mga mata niya, pulang-pula tuwing gabi. Halimaw yan, hindi tao. Pero hindi nakinig ang mag-asawa. Mas nanaig sa kanila ang pagmamahal sa batang kanilang inampon. Ngunit sa puso nila, unti-unti na ring bumubuo ang takot, lalo na kay Teban. Ang baryo ay nagsimulang umiwas dahil sa lumalalang pangyayari, unti-unting iniiwasan ang pamilya ni Lando. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang makipaglaro sa kanya. Ang mga matatanda ay palihim na nag-aalay ng dasal tuwing dumadaan siya. Maging ang simbahan ay tumangging binyagan siya. Minsang tumulong si Lando sa pag-aani ng kapitbahay, iniwan siyang mag-isa. Natagpuan siyang nagtatawa habang tinatapakan ang ahas na buhay. Sa takot, pinalayas siya ng may-ari ng bukid. May sumpa ang batang yan, sigaw nila. Pagtitiis ng mag-asawa sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin ng mag-asawa si Lando. Ngunit hindi na sila tulad ng dati. Si Teban ay madalas na tahimik. Si Iska naman ay palaging umiiyak sa gabi. Hindi nila alam kung ang kanilang anak ay regalo o sumpa.
Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, may isa pa rin silang pinanghahawakan na kaya siyang baguhin ng pagmamahal. Ang hindi nila alam, papalapit na ang kanyang tunay na ina at ang lihim ng kanyang pagkatao ay malapit ng mabunyag. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang ang hangin ay tila bumubulong at ang paligid ay nababalutan ng malamlam na ulap, may dumating na bisita sa tahanan ni Mang Teban at Aling Iska. Hindi siya taga roon. Hindi rin kilala ng sinuman. Ngunit ang kanyang presensya ay parang matagal nang inaasahan ng paligid, nakakatindig balahibo, tahimik at malamig. Ang kanyang pangalan, Salve. Ang babaeng may mapupulang mata kumatok siya sa bahay ng mag-asawa bandang hating gabi. Tulog na si Lando sa silid habang si Iska ay naglalagay pa ng pamahid sa tuhod ni Teban na sumasakit. Pagbukas nila ng pinto, isang babaeng nakasuot ng itim na balabal ang nakatayo sa kanilang bakuran. Basa ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Magandang gabi po. Patawad sa abala. Hinahanap ko lang po ang anak ko. Agad na natigilan si Aling Iska. Anak po. Opo. 11 taon na ang nakakalipas. Iniwan ko siya sa ilalim ng punong balete. Parang kinilabutan ang mag-asawa sa mga salitang iyon. Hindi na sila kailangang tanungin kung sino ang tinutukoy, alam na nila. Ang pagpapakilala, ang pangalan niya ay Lando, hindi ba, bulong ni Salve, sabay tingin sa maliit na larawang nakasabit sa dingding. Naninginig si Teban. Bakit mo siya iniwan? Hindi ko siya kayang palakihin. Hindi sa normal na paraan. Isa akong nilalang na hindi dapat magkaroon ng anak sa daigdig ng tao, sagot ni Salve, habang unti-unting inilalantad ang tunay niyang anyo, ang kanyang mapuputing ngipin ay matutulis, ang kanyang mga kuko ay mahahaba, at ang balat niya ay unti-unting nagiging kulay abo. Agad na nagtatindig ang balahibo ni Iska. Ngunit hindi niya maiwasang tingnan ang mukha ng babae, may lungkot at pangungulila roon, hindi lamang bangis. Ang katotohanan ni Lando isinalaysay ni Salve na anak siya ng isang matandang aswang na tagabantay ng kagubatan sa kabilang bundok. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang loob niya sa isang normal na lalaki, isang pastol na dumaan sa kanilang lugar. Nagbunga ang pag-ibig nila ng isang anak, si Lando. Ngunit bago pa siya makapiling ng tuluyan, pinatay ng mga kapwa niyang aswang ang lalaki. Tinakot siya na kapag hindi niya isinuko ang bata, pati ang kanyang kaluluwa ay kakainin. Kaya tumakas siya. Tumakbo ng malayo, at nang walang masulingan, iniwan ang sanggol sa ilalim ng punong balete, umaasang may magtatangkang magligtas dito. Sinubukan kong sundan kayo noon, paliwanag ni Salve, pero tuwing lalapit ako, may nagbabanta sa anak ko. Kaya ako'y naghintay. Hanggang ngayong oras na ito, na nararamdaman kong malapit na siyang lumitaw bilang isa sa amin. Ang laban ng magulang tumayo si Teban at pinrotektahan si Iska. Hindi mo siya pwedeng kunin. Anak na namin siya ngayon. Pinalaki namin siya. Pinalitan namin ang puyat, luha, at hirap ng pagiging magulang, wala kang karapatang angkinin siya ngayon. Napayuko si Salve. Hindi ko siya kukunin kung ayaw niya. Pero kailangan niyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Ang gabi ng pagkagising kinabukasan, habang natutulog si Lando, bigla siyang nanaginip. Sa panaginip niya, may isang babae, may pakpak, may kuko, at may malalaking mata, na yakap-yakap siya habang sinasabi, "Anak, dumadaloy na sa iyo ang dugo ng ating lahi." Pagkagising niya, namimilog ang kanyang mga mata. Parang may alaala siyang sumiksik sa kanyang isipan. Parang may boses na bumubulong sa kanyang puso. At pagkita niya sa salamin, may bakas ng dugo ang gilid ng kanyang labi. Paglabas niya ng silid, nakita niya ang babae, si Salve, nakaupo sa labas ng bahay, nakatitig sa kanya. "Anak," sabi nito. Biglang nagdilim ang paligid. Ang tawag ng dugo dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing gabi, naririnig ni Lando ang mga boses mula sa gubat. Tinatawag siya. Isang araw, habang nasa palayan, tumalon siya ng mataas, mas mataas pa sa tao. Napansin ito ni Teban. Minsang dinala siya sa albularyo upang ipatawas, hindi gumana ang ritual. Pumutok ang kandila at ang tubig ay nagkulay itim. Hindi siya tao, bulong ng albularyo. May halo siyang kadiliman. Desisyong mahirap tanggapin isang gabi, kinausap siya ni Salve sa ilalim ng puno ng santol. Doon isinalaysay nito ang buong kwento, kung sino siya, saan siya nanggaling, at kung bakit siya iniwan. Hindi mo kailangang sumama sa akin, anak. Pero kailangan mong malaman ang totoo.
Hindi mo maitatanggi ang dugo mo. Darating ang oras, mamimili ka kung sino ka, tao o aswang. Napaiyak si Lando. Mahal ko sina Papa at Mama. Sila ang nagturo sa akin magmahal, kung gayon, sabi ni Salve, gamitin mo ang pagmamahal na yan para lumaban. Dahil papalapit na ang iyong mga kaaway, ang mga kapwa kong nilalang na hindi kailanman tinanggap ang iyong pagsilang. Wakas ng ikatlong bahagi sa gabing iyon, habang mahimbing ang tulog ng mag-asawa, tahimik na nakatingin sa buwan si Lando. Hindi niya alam kung saan siya lulugar, hindi siya ganap na tao, ngunit hindi rin siya ganap na halimaw. Pero isang bagay ang malinaw sa kanya, may paparating na panganib. At kailangan niyang maging handa. Pagkatapos ng pag-amin ni Salve at ng pagkakabunyag sa tunay na katauhan ni Lando, biglang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Mang Teban at Aling Iska. Sa bawat araw na lumilipas, hindi na lamang simpleng batang kanilang pinalaki ang kaharap nila, kundi isang nilalang na kalahating tao at kalahating aswang. Ngunit sa puso nila, anak pa rin si Lando. Subalit ang puso ay may hangganan, lalo na kung ang pag-ibig ay tinatapatan ng takot. Panibagong paningin kay Lando si Teban ay lalong naging tahimik. Madalas, tuwing tinitignan niya si Lando, hindi na niya ito lubos makilala. Ang batang minsang humahalik sa kanyang noo tuwing umaga ay tila naglalakad na ngayon sa dilim, walang ingay, at parang may daladalang bigat sa balikat. Isang gabi, habang nagpapahinga sa bangko sa ilalim ng puno ng mangga, kinausap siya ni Iska. Teban, hindi natin siya pinalaki para lang katakutan, ani Iska. Huwag kang bulag, Iska, sagot ni Teban. Nakakita ka na ba ng batang hindi nasusunog sa araw? O bata na mas malakas pa sa hayop? Hindi ito normal. Pero mahal natin siya. At hindi niya ginusto ang pagkataong yan. Dito na nagsimulang pumutok ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa, ang isa, pilit pa ring tinatanggap si Lando. Ang isa, unti-unti nang nilalamon ng takot at duda. Ang baryo'y tuluyang lumala ang sitwasyon nang mabalitang may batang nawawala sa kabilang sitio. Isang 7 taong gulang na lalaki ang hindi na nakauwi matapos maglaro sa gilid ng ilog. Isang linggo ang lumipas bago ito natagpuang wala ng buhay, kagat-kagat ang leeg at walang lamang tiyan. Lalong lumakas ang bulong-bulungan. Si Lando yon. Baka bumalik ang aswang na ina. Dapat sunugin ang bahay nila. Isang gabi, binato ng ilang kabataan ang bahay ni Mang Teban. Basag ang bintana, at may sulat sa pinto, halimaw, lumayas kayo. Takot na takot si Iska. Si Teban ay tahimik lang pero halatang tulala. Si Lando, sa kabila ng lahat, ay tahimik lang din, parang nauunawaan niya ang lahat pero wala siyang sinasabi. Sa loob-loob niya, masakit. Ngunit hindi niya kayang magalit. Kung kasalanan kong isinilang akong ganito, bakit ako pinarurusahan, bulong ni Lando sa sarili. Pagbabanta ng barangay hindi nagtagal, ipinatawag ng kapitan ng barangay sina Teban at Iska. Pasensya na, pero para sa kapayapaan ng lahat, hinihiling naming umalis na muna kayo sa lugar na ito. Para sa ikabubuti ng lahat. Wala kaming kasalanan, pagtutol ni Iska. Wala bang kasalanan? Hindi ba't sa pagdating ng batang yan, sunod-sunod ang kababalaghan? Bagamat masakit, napilitang tanggapin ni Teban ang utos. Ngunit hindi si Iska. Hindi kami aalis. Hindi namin iwan ang anak namin, mariing sagot ni Iska. Ang malalim na takot ni Teban sa gabi ng pag-uwi nila mula sa barangay hall, habang tulog si Lando, kinausap ni Teban si Iska. Iska, hindi ko na kaya. Sa totoo lang, natatakot ako. Paano kung balang araw, siya mismo ang pumatay sa atin? Hindi ba't sinasabi ng ina niya, may mga paparating na nilalang? Hindi mo ba nararamdaman? Parang may hinihintay siyang mangyari. Napaiyak si Iska. Paano mo nasisikmurang sabihin yan, Teban? Hindi mo ba naaalala kung paano natin siya binuhat paakyat ng bundok nang magkasakit siya? Kung paano siya umiyak sa'yo nang masugatan siya noon sa itak? Kung paano mo siya tinawag na anak habang inaalagaan siya? Alam ko, sagot ni Teban. Pero ang puso ko hindi na mapalagay. Ang desisyong mahirap tanggapin isang araw, na huling tinititigan ni Teban ang matalim na bolo habang nakatingin kay Lando. Napansin ito ng bata. Papa, may mali po ba sakin? Inosente niyang tanong. Hindi nakasagot si Teban. Napatingin lang siya sa sahig. Kinagabihan, tumakas si Lando. Iniwan niya ang kanyang banig, ang mga laruan niyang gawa sa baon ng nyog, at ang ginupit na litrato ng pamilyang may 3 miyembro, sina Teban, Iska, at siya.
Naglakad siya papuntang gubat, dala ang lungkot at tanong, saan siya dapat pumunta? Kanino siya dapat sumama? Pag-ibig na mas malakas sa takot nang mapansin ni Iska ang pagkawala ng anak, agad siyang napasigaw. Iyak siya ng iyak. Si Teban ay napaupo lang sa gilid ng bahay, tahimik at may bigat sa dibdib. Mahal na mahal ko siya, Iska, bulong ni Teban. Kung mahal mo siya, hanapin natin siya. Kahit saan. Kahit patayin pa tayo ng mga nilalang na yon. Hindi ako mamamatay hanggat hindi ko muling niyayakap ang anak natin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nagkaisa ang mag-asawa. Hindi bilang tagapag-alaga ng isang nilalang, kundi bilang tunay na mga magulang, handa sa lahat, kahit sa impyerno, maibalik lang ang kanilang anak. Katapusan ng ika-4 na bahagi sa gitna ng dilim, sa kabila ng panganib, at sa harap ng takot, nananaig pa rin ang pag-ibig. Ngunit ang tanong, sapat ba ang pagmamahal para pigilan ang dugo ng isang aswang? Dahil sa susunod na kabanata, hindi lamang si Lando ang pipili sa pagitan ng liwanag at dilim kundi pati ang kanyang mga magulang. Madilim at malamig ang kagubatang nilakaran ni Lando. Wala siyang dalang pagkain, wala ring tiyak na pupuntahan. Sa bawat hakbang, humahalo ang pagod at tanong sa kanyang isipan, bakit ako isinilang na ganito? Ano ba talaga ako? Tao ba o halimaw? Habang lalong lumalalim ang gabi, lalong lumalalim ang pakiramdam niyang hindi siya nag-iisa. Ang tawag ng gubat na karating si Lando sa isang bahagi ng kagubatan na ni minsan ay hindi pa niya napupuntahan. Tahimik ang paligid, ngunit tila may mga matang nakatingin sa kanya sa bawat liko. Dito niya naramdaman ang kakaibang koneksyon, parang tinatawag siya ng lupa, ng hangin, ng mga anino sa paligid. Hanggang sa isang malaking bato ang kanyang natagpuan. Dito siya naupo, pagod at nanginginig sa lamig. Handa ka na? Bulong ng isang boses sa kanyang likod. Paglingon niya, nakita niya si Salve, ang kanyang tunay na ina. Ang lihim ng kanilang lahi dinala siya ni Salve sa isang kuweba na malapit sa talon. Sa loob nito, may mga ukit sa pader, mga kwento ng mga nilalang na hindi tao, ngunit nabuhay sa piling ng mga tao, mga aswang, sigbin, tikbalang, at iba pa. Hindi lahat ng aswang ay masama, paliwanag ni Salve. May iba sa amin na pinili ang katahimikan. May iba na namuhay sa piling ng mga tao. Ngunit sa bawat panahon, laging may panibagong panganib. At ngayon, ikaw ang nasa gitna ng dalawang mundo. Ipinakita niya kay Lando ang isang mutya, itim na bato na tila may liwanag sa loob. Kung tatanggapin mo to, magiging ganap kang kabilang sa amin. Hindi ka na mararamdaman ng mga tao. Hindi ka na masusugatan. Hindi ka na magugutom. Pero mawawala ka na sa mundo nila. Isang tuluyan kang halimaw sa mata ng tao. Ang alok ng kadiliman tinawag ni Salve ang iba pang miyembro ng kanilang lahi. Isa-isa silang nagsulputan mula sa dilim ng kagubatan, lalaki, babae, matanda, bata, lahat ay may mapupulang mata at matatalim na ngipin. Ngunit hindi sila galit o agresibo. Lahat ay tahimik. Lahat ay naghihintay sa desisyon ni Lando. Isa ka sa amin, sabi ng isa. Sa amin ka ligtas. Tanggap ka rito, wika ng matanda. Hindi mo kailangang mamili kung sino ka, kami na mismo ang tatanggap sa'yo. Tumango si Salve. Anak, ito ang tahanan mo. Wala kang utang na loob sa mundong tumanggi sa'yo. Ang alaala ng pagmamahal habang pinagmamasdan ni Lando ang mutya sa kanyang kamay, naalala niya ang mga alaala ng kanyang kabataan, si Mang Teban na nagturo sa kanyang gumamit ng itak, si Aling Iska na laging humahalik sa kanya sa noo tuwing gabi. Ang mga simpleng sandaling nakaupo sila sa balkonahe habang sabay-sabay silang humihigop ng mainit na sabaw ng mais sa tag-ulan. Paano ko iiwan ang mga taong nagmahal sa akin, kahit hindi nila ako kadugo? Tanong niya sa sarili. Napaiyak siya. Hinawakan niya ang mutya pero hindi niya ito isinubo. Ang pagkikita ng dalawang ina biglang lumitaw si Aling Iska sa bungad ng kuweba. Hinal na hinal, sugatan ng paa at basang-basa ng ulan. Sumunod pala siya sa mga yapak ni Lando. Anak, sigaw niya. Nagulat ang buong pangkat ng aswang. Tumayo si Salve, tinapunan ng tingin si Iska. Tahimik lang si Lando, hindi alam kung kaninong bisig ang dapat niyang takbuhan. Lando, kahit sino ka pa, kahit anong dugo ang nananalaytay sa'yo, ikaw ang anak ko. Kahit palamunin mo ako ngayon, tatanggapin ko. Basta't hindi kita iiwan. Tahimik na napaiyak si Lando. Si Salve naman ay nakatingin lang, ngunit baka sa mukha niya ang sakit. Ang pasya tumayo si Lando, dahan-dahang inabot ang mutya kay Salve.
Pasensya na po, inay. Kailangan ko silang balikan. Hindi ko kayang talikuran ang pagmamahal nila sa akin. Hindi ko alam kung saan ako nararapat, pero sigurado ako sa isang bagay mas pipiliin ko ang pagiging tao, kahit masakit, kahit mas mahina, basta't meron akong puso. Tahimik si Salve. Tila ba gusto niyang umiyak, ngunit pinigilan ito. Tumango lang siya. Kung yan ang pasya mo, anak. Ipaglalaban kita. Pagbabalik at bagong layunin muling bumalik si Lando kasama si Aling Iska. Sinalubong sila ni Teban na galit nang malamang sumugod si Iska mag-isa sa gubat. Buhay ka! Salamat sa Diyos, sigaw niya kay Lando. Nagyakapan ang tatlo. Ngunit habang yakap-yakap nila ang isa't isa, may naramdaman si Lando, parang may papalapit na panganib, isang presensyang mas mabangis kaysa sa lahat ng nilalang na nakita niya. Papa! Mama, may paparating, bulong niya. Katapusan ng ikalimang bahagi sa wakas, pinili na ni Lando ang kanyang landas, ang manatili sa panig ng pagiging tao. Ngunit ang kanyang desisyon ay may kapalit. Dahil ang mundo ng dilim ay hindi kailanman pumapayag na mawalan ng isa sa kanilang lahi. Sa susunod na kabanata gugulantangin ng kagubatan ang buong baryo. Tahimik ang baryo kinagabihan. Tila walang masamang mangyayari. Ngunit para kay Lando, ramdam niya ang kakaibang kilabot na unti-unting bumabalot sa paligid. Parang may mabigat na aninong nakasilip sa likod ng bawat puno. Nakapagpasya na siya. Pinili niya ang kanyang pamilya. Ngunit ang mundo na kanyang tinalikuran ay hindi magpapatawad. Mga palatandaan ng pagdating bandang 10:00 ng gabi, napansin ng mga taga-baryo ang mga hayop na biglang nagwala, ang mga kabayo'y ayaw pumasok sa kwadra, ang mga manok ay ayaw sumilong sa kulungan. May mga alagang aso na tahol ng tahol na tila ba may kaaway sa dilim. May masamang espiritu sa paligid, bulong ng matandang si Kaisko. Sa simbahan, kusang namatay ang mga kandila. Sa kalsada, may mga batang umuwing umiiyak, sinasabing may babaeng nakalutang sa hangin na may pulang mata na sumusunod sa kanila. At biglang, bumalot ang malapot na usok sa kabuuan ng baryo. Unang paglusob sa gitna ng dilim, isang malakas na huni ng uwak ang umalingaw-ngaw. Mula sa itaas ng mga punong kahoy, bumagsak ang tatlong nilalang na hugis tao, ngunit may matutulis na kuko at mahahabang dila. Isang iglap, kinain nila ang mga alagang hayop sa bakuran ng barangay captain. Sigaw. Gulo. Takbuhan. Hindi malaman ng mga tao kung saan pupunta. Ngunit ang isang pangalan na binibigkas nila, Aswang. Ang tanggulan ni Lando, hindi nagdalawang isip si Lando. Agad niyang kinuha ang kanyang itak, ang mismong itak na itinuro sa kanyang gamitin ni Mang Teban. Ngunit ngayon, hawak niya ito hindi bilang magsasaka, kundi bilang tagapagtanggol. Sila ang dating pamilya mo, hindi ba? Tanong ni Iska. Pero pinili ko na kayo. At ngayon, ipaglalaban ko kayo. Ang pagdating ni Salve sa gitna ng kaguluhan, isang anyo ang bumaba mula sa kalangitan, si Salve, ang ina ni Lando. Ngunit sa halip na sumama sa mga sumasalakay, lumapit siya kay Lando at kina Teban. Hindi lahat ng aswang ay kakampi sa dilim, sabi niya. May ilan sa amin na nagnanais ng kapayapaan. Ako na ang bahalang humarang sa mga kapatid ko, pero hindi ko sila kayang labanan lahat. Tumango si Lando. Tulungan mo ako, inay. Protektahan natin ang baryong ito. Ang labanan mula sa gitna ng baryo, nagtayo sina Lando, Salve, at ilang matapang na residente ng harang, mga itak, sibat, bawang, asin, at mga langis na may dasal. Ang mga aswang ay umatake ng tuluyan. Isa-isang sinugod ang mga bahay, sinubukang agawin ang mga bata, pinasok ang mga bubong. Ngunit sa bawat hakbang nila, hinarang sila ni Lando. Mabilis si Lando. Hindi na siya ang batang tahimik. Lumipad siya, tumalon mula bubong sa bubong, at itinaga ang kanyang itak sa mga nilalang na minsang tinatawag siyang kapatid. Pagkawala ng ilaw biglang namatay ang kuryente sa buong baryo. Ang liwanag ay naging apoy lamang mula sa mga sulo at lampara. Dito lalo pang lumakas ang mga aswang, dahil sa dilim, sila'y mas makapangyarihan. Ngunit dito rin bumangon ang baryo. Ang mga lalaking may itak ay nagsanib puwersa. Ang mga babae nagtapon ng asin sa mga bintana. Pinagsama-sama ng mga tao ang kanilang panalangin at tapang, sapagkat ngayon lamang nila naranasan ang ganitong pagsubok. Ang dugo ni Lando habang tumatagal ang laban, unti-unting bumabalik ang likas na lakas ni Lando. Ang kanyang mata ay kumikislap, ang kanyang sugat ay mabilis maghilom.
Ngunit isang bagay ang kanyang pinili, hindi siya papatayin sa halimaw na paraan. Kung lalaban ako bilang tao, sambit niya habang pinipigilan ang paglalabas ng kanyang tunay na anyo. Ngunit sa huling bahagi ng labanan, isang matandang aswang ang bumagsak sa gitna ng plaza. Ito ang pinunong aswang, ang ama ni Salve, na siyang nag-utos ng pagpatay sa ama ni Lando noon. "Taksil ka, Salve," sabi nito. "At ikaw, Lando, ang dugong makasalanan." Ang huling laban nagkaroon ng matinding salpukan sa pagitan ni Lando at ng pinunong aswang. Sa gitna ng palengke, habang nagliliyab ang ilang bahagi ng baryo, nagsagupaan ang dalawang nilalang. Nagtalsikan ang bubong, nagkabasag-basag ang lupa, at ang hangin ay parang sumisigaw. Ngunit sa huli, gamit ang itak ng kanyang amang si Teban, na may balot na dasal at mutya, tinaga ni Lando ang puso ng kanyang lolo. Bago ito malagutan ng hininga, tiningnan siya nito sa mata. "Hindi ka namin kayang patayin pero ikaw na ang simula ng katapusan ng aming lahi," ang katahimikan pagkatapos ng digmaan ng tuluyan ng humupa ang laban, isa-isang bumalik sa bahay ang mga tao. Marami ang sugatan, may ilang namatay, ngunit higit pa roon, nabuhay ang tapang at pagkakaisa. Lumapit ang kapitan ng barangay kina Lando at Salve. "Pasensya na sa lahat ng paninira. Kung hindi dahil sa inyo baka wala na ang buong baryo." Tahimik lang si Lando, ngunit dama sa kanyang titig ang pagod, sakit, at pagtanggap. Katapusan ng ika-6 na bahagi na iligtas nila ang baryo. Ngunit sa puso ni Lando, alam niyang ito ay simula lamang. Simula ng pagtanggap sa sarili, sa mga sugat ng nakaraan, at sa posibilidad na baka nga kaya niyang baguhin ang tadhana ng kanyang lahi. Matapos ang madugong engkwentro sa pagitan ng mga aswang at mga taga-baryo, unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa lugar. Subalit hindi kagaya ng dati ang katahimikang ito ay may kasamang paggalang, pag-unawa, at isang tahimik na pagtanggap sa pagkakaibang minsan ay kinatatakutan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lando, na minsang tinuturing na sumpa ng baryo, ay ngayon isang bayani, subalit isang bayani na nananatiling hindi ganap na tinatanggap dahil sa dugo niyang ibang-iba sa lahat. Bagong simula sa baryo ilang araw pagkatapos ng labanan, nagtulong-tulong ang mga residente sa pagsasaayos ng mga nasirang bahay, mga bubong na nasunog, at mga daanang binaha ng dugo't takot. Pinangunahan ni Lando ang paggawa ng bagong poste sa plaza, isang palatandaan na hindi na muling palalagpasin ng komunidad ang kamangmangan at takot bilang gabay sa pagkilos. Si Mang Teban, na dati nabalot ng takot, ay tumulong sa pagpapatayo ng pansamantalang silungan para sa mga nawalan ng tirahan. Si Aling Iska naman, kasama ni Salve, ay nagsimula ng isang hilot at halamang gamot na programa upang muling palakasin ang loob ng mga tao. Tiwala ng mga tao, unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao kay Lando. Ngunit hindi ito dumaan sa papuri o parangal. Sa halip, ito'y nakita sa mga simpleng bagay, ang pagbati ng "Magandang umaga, Lando," mula kay Kaisko, ang pagbibigay ng piniritong saging ng isang matandang babae, o ang pagpayag ng simbahan na muling dumalo ang pamilya sa misa. Hindi man binibigkas, alam ni Lando na unti-unti na siyang tinatanggap. Ngunit sa kanyang isipan, hindi na siya simpleng batang bukid. Isa na siyang tagapamagitan, isang tulay sa pagitan ng dalawang mundong kailanmay hindi sumasang-ayon. Panibagong layunin dahil sa kanyang piniling panig, si Lando ay nagsimulang gumawa ng mga hakbang upang mapanatili ang balanse. Sa tulong ni Salve, inilista niya ang mga pok sa paligid kung saan may mga nilalang na katulad niya ngunit nananahimik lamang, aswang, tikbalang, duwende, engkanto, na hindi nananakit, basta't hindi ginagambala. Ginawa niyang misyon ang pakikipag-ugnayan sa kanila upang makipagkasundong huwag manakit ng tao. Sa kabaligtaran, si Lando naman ang siyang nagpapaalala sa mga tao na huwag sirain ang mga banal na lugar, gubat, at sagradong punong kahoy. Kung may respeto sa pagitan ng dalawang mundo, walang digma ang kailangang mangyari, madalas niyang sabihin. Pagkilala sa sarili sa mga sandaling mag-isa siya sa ilalim ng buwan, si Lando ay madalas magnilay. Hindi pa rin niya lubos maunawaan ang lahat ng kanyang kakayahan. Minsan, nararamdaman niyang may mga tinig pa ring bumubulong mula sa kabubatan, mga anyo sa salamin na tila inaanyayahan siyang bumalik. Ngunit palagi niyang pinipili ang pananahimik. Hindi ako ganap na tao pero hindi rin ako halimaw. Ako ay bunga ng dalawang mundong kailangang matutong magkasundo, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa buwan. Pagbisita ng albularyo isang araw, bumalik si Mang Ato, isang matandang albularyo mula sa kabilang bayan na dati nang tumangging gamutin si Lando.
Ngunit sa pagkakataong ito, dala niya ang isang lumang aklat na may mga simbolo ng sinaunang paniniwala at mahika. Hindi kita maintindihan noon, Lando, wika niya. Pero ngayon, alam kong ikaw ang susi. Itinuro niya kay Lando ang sining ng pagbabantay sa mga laylayan ng mundo, isang ritual ng mga sinaunang bantay ng dimensyon. Hindi ito upang maghasik ng lagim, kundi upang pigilan ang salpukan ng dalawang realidad, ang tao at ang di nakikita. Pagsasanay at pagpapalalim ng kakayahan dito nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Lando. Araw-araw siyang nagsasanay sa ilalim ng buwan, pagsasaayos ng balanse ng kanyang dugo, pagkontrol sa init ng kanyang galit, at pagsasalin ng kanyang likas na lakas sa proteksyon, hindi sa pananakot. Tinuruan din siya ni Salve ng sagradong panalangin ng mga nilalang sa kabubatan, mga dasal na walang salin sa tao, ngunit nauunawaan ng lahat ng may kaluluwa. Anak, huwag mong kalimutan na sa bawat lakas na meron ka, may kapantay itong pananagutan, paalala ni Salve sa kanya. Pagpapatawad at pakikipagkasundo dumating ang panahon na hinarap ni Lando ang natitirang aswang sa kabubatan, ang matandang babae na sinubukang dukutin ang mga bata. Sa halip na patayin, kinausap niya ito. Hindi mo ba nararamdaman? Tapos na ang panahon ng kagutuman. May iba ng paraan para mabuhay kung pipiliin mo. Dahil sa kanyang salita, ang matanda ay tumiklop at tuluyang lumisan sa kabubatan, isang patunay na ang kabutihan ay hindi sa anyo, kundi sa pasya ng puso. Katapusan ng ikapitong bahagi ngayon, hindi na si Lando ang batang inampon mula sa ilalim ng balete. Siya na ang naging bantay ng baryo, ng kabubatan, at ng sarili niyang kaluluwa. Hindi perpekto ang kanyang daan. Hindi rin tiyak ang kanyang kinabukasan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang yakapin ang kanyang kabuuan, tao at nilalang. Lumipas ang mga buwan. Ang baryong minsang binalot ng lagim at takot ay muling namulaklak sa katahimikan. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ngayon, ang mga tao ay may mas bukas na isipan, may mas malalim na pag-unawa sa mga bagay na hindi nila dating tinatanggap. At sa gitna ng bagong siglong ito sa kanilang kasaysayan, nanatiling matatag ang batang minsang tinawag na sumpa, si Lando, na ngayon ay isang tagapamagitan ng dalawang mundo, isang bantay ng kapayapaan, at higit sa lahat, isang anak. Ang panibagong banta isang araw, habang nag-aani ng gulay sina Lando kasama sina Mang Teban at Aling Iska, isang matandang lalaki mula sa kalapit na bayan ang dumating. Bitbit ang balita na sa kabila ng bundok ay may nagsisimulang pagkilos ng mga masamang nilalang. Sinasabi nilang may batang isinilang na may lahing demonyo. At may itim na albularyong pinapangalagaan ito. Biglang nagtinginan ang lahat. Si Lando ay hindi nagpakita ng takot, kundi pag-unawa. Ang bawat nilalang ay may karapatang mamili, wika niya. Kung ang batang iyon ay maliligtas, hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala sa kanyang puso. Ang pag-uusap ng mag-ina kinagabihan, naupo sina Lando at Salve sa ilalim ng punong balete, ang lugar kung saan siya unang natagpuan. Inay, tanong ni Lando, hindi ba kayo alis? Malapit na, anak, sagot ni Salve. Tapos na ang misyon ko rito. Napakita ko sa iyo ang daan. Ngayon, ikaw na ang magdadala ng ilaw sa mundong ito. Mahal kita, inay, bulong ni Lando. At sa huling pagkakataon, niyakap ni Salve ang anak niyang minsan niyang inabandona. Ngunit ngayon, ang yakap ay hindi puno ng hiya o takot, kundi ng buong pagmamahal at pagsuko. Ang malamig na umaga ng pag-alis kinabukasan, wala na si Salve. Iniwan niya ang kanyang balabal na may bordang simbolo ng kanilang lahi. Isinuot ito ni Lando bilang pagkilala sa kanyang pinanggalingan. Hindi siya lumisan upang itago ang kanyang pagkatao. Sa halip, yumakap siya sa buong katotohanan ng kanyang pagkakalikha, anak ng isang aswang. Anak ng isang magsasakang may pusong ama. At anak ng mundong ginagalawan ng kabutihan at kasamaan. Pagpasa ng tungkulin sa tulong ng mga matatandang albularyo at ilang inkantadong nilalang na naniwala kay Lando, nagtayo sila ng isang tanggulang bantay. Isang lihim ngunit mapayapang samahan na layuning protektahan ang balanse ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanilang baryo, nagsanib ang mga tao, diwata, aswang na nagbago, at engkanto para sa isang layunin, kapayapaan. Pag-amin sa madla dumating ang araw ng pista sa baryo. Sa harap ng lahat, humarap si Lando. Ako po si Lando. Ako po ay anak ng aswang at ng taong may pusong tunay na ama. Buong buhay ko'y hinanap ang sarili ko, takot akong hindi tanggapin, takot akong saktan. Pero natutunan ko pong hindi kailangan itago ang katotohanan.
Ang mahalaga ay kung paano tayo namumuhay at kung paano tayo nagmamahal. Walang kumibo sa una. Hanggang sa isang matandang babae ang lumapit. Inalagaan mo ang mga anak namin. Ipinagtanggol mo ang aming baryo. Para sa amin, tao ka. At higit sa lahat, anak ka ng bayang ito. Ang bagong paglalakbay bago matapos ang taon, si Lando ay lumisan, hindi upang tumakas, kundi upang dalhin ang kanyang aral sa mga karatig probinsya. Sa bawat lugar na kanyang nararating, siya ay nagsasalin ng mga kwento, nagtuturo ng pag-unawa, at nagtatanim ng binhi ng kapayapaan. Sa kanyang puso, dala niya ang alaala ni Teban at Iska, ang pagmamahal ng isang inang aswang na si Salve, at ang pangako sa sarili, hindi lahat ng isinilang sa kadiliman ay halimaw. At hindi lahat ng isinumpa ay walang saysay. Epilogo sa ilalim ng punong balete, kung saan lahat nagsimula, isang bagong sanggol ang natagpuan ng isang batang dalaga. May munting marka sa balikat nito, parehong simbolo ng tao at ng aswang. Sa malayo, isang anino ang nagmamasid na kangiti. At sa bulong ng hangin, maririnig ang isang tinig. Ang tunay na lahi ay ang lahing pumipili ng kabutihan, anuman ang kanyang pinanggalingan. La 53